Pinas. Narito po tayo ngayong tanghali sa SM Mall of Asia para sa NCR Plus 8 Commitment Ceremony and Symbolic Vaccination ng mga A4. Tinatayang nasa 35 milyong katao ang kabilang sa A4 kung kaya't matuturing na game changer po ang nangyaring bakunahan natin ng priority group na ito. Hudyat ito ng muling pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas. Nag-umpisa na po kanina lamang ang pagbabakuna dito sa SM at may tinatayang 50 miyembro ng A4, kabilang po ang 7 miyembro ng Malakiang Press Corps ang nabakunahan na. Sino pa po ang bumubuo ng A4 o eligible para sa maging A4? Sila ay ang mga workers sa pampubliko at pribadong sektor, mga nasa informal sector, kasama mga self-employed at mga nagtatrabaho sa mga pribadong pamamahay. Dalawa po ang kriteria ng A4. Una, kinakailangan nilang physical mag-report sa trabaho. Pangalawa, kailangan ay deployed o naka-assign sila para gumawa ng fieldwork. Nakahati sa dalawang phases ang distribution at administration po ng mga bakuna para sa A4. Phase 1 po, A4 workers sa NCR Plus 8. Phase 2, A4 workers sa labas ng NCR Plus 8. Sa mga sitwasyon na limitadong supply ng bakuna, po pwedeng unahin ng A4 workers na nasa 40 to 59 years old bago ang mga nasa 18 to 39 years old. Magandang balita po, dumating ang latest shipment ng bakuna na naglalaman ng 1 milyong doses ng Sinovac kahapon, June 6. Kabilang ito sa 5.5 million doses sa Sinovac na inaasahan natin na madideliver ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa NTF, mahigit na 10 milyon na iba't ibang anti-COVID vaccine brand ang inaasahan nating darating ngayong buwan ng Hunyo. Mamaya ay makakausap natin si Secretary Galvez para magbigay detalye tungkol dito sa mga bakunang parating sa buwan ng Hunyo. Kanina lamang ay narinig ang mensahe ng Pangulo sa NCR Plus 8 Commitment Ceremony and Symbolic Vaccination of A4 kung saan kanyang sinabi na, and I quote, "We can now see the light at the end of the tunnel as the vaccine shipments have started to arrive in bulk. With the start of our mass vaccination program, the A4 priority category, our workers in both public and private sector will have an added layer of protection against the disease." Dagdag pa ng Pangulo, ang pagbabakuna ang ating only way forward para malampasan ang pandemya. Ngunit hindi solusyon lamang ang pagbabakuna alone. No? Paalala ng Pangulo, kinakailangan pa rin natin mag-observe ng minimum health standards, mask, hugas at iwas. COVID-19 updates naman po tayo. Meron po tayong 7,228 na mga bagong kaso ayon po sa June 6 datos ng DOH. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga medical front workers at patuloy pong tumataas ang mga gumagaling. 93.6 ang gumaling mula po sa coronavirus. Nasa 1,188,243 na po ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot naming binabalita na 21,898 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakakiramay po kami sa mga naulila, nasa 1.72% po ang ating fatality rate. Kamustahin naman po natin ang kalagayan ng ating mga ospital sa Metro Manila at buong Pilipinas. Sa Metro Manila, 51% po utilize ang ating ICU beds, 40% utilize ang ating isolation beds, 36% utilize ang ating ward beds, 34% utilize ang ating ventilators. Sa buong Pilipinas, 58% po ang utilize na ICU beds, 48% utilize ang ating isolation beds, 49% utilize ang ward beds at 38% utilize po ang ating ventilators. Marami po tayong kasama ngayon. Katabi ko po si Secretary Duque ng ating Department of Health, Secretary Lopez, si Margo na representante ng ating private sector. Dito naman po ang aming mayor dito sa Pasay City, Mayor Calixto. Kasama po natin ang ating vaccine czar, Secretary Galvez, at ating chairperson Abalo. Siguro maikling pambungad na salita si Secretary of Health. Sir, marami raw pong namimiss yung kanilang second dose. Ano po mensahe natin? Well, unang-una, magandang umaga po sa inyong lahat sa ngalan ng Department of Health at ang Interagency Task Force. Kami po ay nagagalak na sumaksi sa atin pong rollout. Ito pong symbolic vaccination ng A4 dito po sa NCR Plus 8. At naging matagumpay naman po ang pagganap
ng symbolic vaccination ngayon na umaga at nagpapasalamat po ako sa mga bumuo ng programang ito at ang pamahalaan lokal ng Pasay City at ang mga kinatawan ng ating pong pribadong sektor, ang mga ngalakal, ang mga industriya na nagkaisa po para maging katuwang ng ating pong gobyerno sa pagsulong ng ating pong makasaysayang at talaga pong napakamahalagang public health program at ito po yung ating National Anti-COVID Vaccination Program. Ano po? Kanya yung binanggit ni Kalihim Harry Roque patungkol daw doon sa 117,000 na hindi nakakuha ng kanilang ikalawang dose ng bakuna, ay hindi po natin sasabihin problema dahil yan naman pong mga hindi naturukan ng ikalawang dose ay pwede pa rin po na magpaturok. Sila lang po ay makipag-ugnayan sa kanila pong pamahalaan lokal at ang kanila pong mga City Health Office, ang mga iba pang kanilang opisyal, pagkalusugan ay mag-i-schedule ng inyo pong second dose. Kanya wala pong problema, 7% lang po ang hindi nakakuha ng second dose. Kanya wag po natin kakalimutan, mahalaga po ang kompletong bakunahan. Hindi po uubra na isang beses lang po tayo magpapabakuna. Wag lang kung ang pinag-uusapan natin ay yung isang klase ng bakuna na sa isang dose okay na. Pero dito, kailangan kumpletuhin ho natin para mataas ang level ng proteksyon na ibibigay po nito laban sa severe COVID, severe and critical COVID cases, panlaban po na makakasiguro tayong maiwasan ang hospitalization at mahigit po sa lahat ay maiwas ang pagpanaw. Yan po ang mga mahalagang halaga ng ating pong vaccination program. Salamat. Maraming salamat, Secretary Duque. Ang ating host po ngayon, ang mayor ng aming dito sa aming syudad ng Pasay, pangalawang makasaysayang event na po ito sa bakuna na ginaganap dito sa Pasay. Yung una po, yung inauguration ng pinakauna at kaisa-isang giga vaccination center dito rin po sa SM MOA at syempre ngayon po yung A4. Si Mayor Emmy Calixto Rubiano, kanina po may binubulong kayong mabuting balita na estado ng COVID dito sa ating syudad ng Pasay. Ano po yung mabuting balita? Thank you, Sec. Magandang tanghali po muli. Una po, nagpapasalamat kami sa atin pong IATF, NTF, COVID-SAR vaccine, sa MMDA, sa aking Big Brother, Secretary Duque, sa lahat po ng nagtutulong-tulong para po maging successful itong vaccination program ng Pasay Back to the Future. At syempre sa family ng C, dahil po sa pagtutulungan dito po ng private and public sector. Alam po ninyo, kanina nababanggit ko kay Secretary Harry Roque na dito po sa Pasay, 50 na lamang po ang ating COVID cases na active. At ang bago, 6 at ang recovered, 11. At sa utilization naman po ng ating bakuna, kami po, according to the DOH data, ang Pasay po ang nanguna kasi po 85% utilization po kami dito sa lungsod ng Pasay. At sana po umaapil pa po kami na talagang sana magtulungan palalo at ang ginagawa namin, aggressive po talaga. Puwera po sa nakapost ito sa PIO page ng Pasay, FB. Meron pa po kaming barker system na umiikot sa buong lungsod ng Pasay. Ilan po yung sasakyan na yan para paalalahanan ang mga kukuha ng second dose. At syempre po sa tulong ng mga barangays, gayon din po pati political leaders, kinuha na rin namin para mag-ikot, pati contact tracers, pag tinitignan nila yung mga case findings, talaga pong sinasama na rin namin yung second dose na kailangan kumuha pa
At ganun din po lahat ng public address system ng aming barangay na 201 pinagagana para po magpaalala hindi lang sa kanilang second dose, kundi mag-ingat at lalo po maging mahigpit sa pagpapatupad ng minimum health protocols. Dito po nilocalize yung BIDA solution, nagkaroon ng EMI habit. Kaya maraming pong salamat sa lahat ng tao na nagtutulong-tulong at syempre sa national government, sa pamumuno ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa aking mga katuwang sa tapat na paglilingkod sa lungsod ng Pasay and sa private sectors po. Maraming salamat. Huwag tayong magkampante. Kahit mababa po ang case sa Pasay, kailangan pa rin natin gawin ang EMI habit at syempre, magpabakuna po tayo. Kahit anong brand ito, anong efficacy. Sabi nga po, importante na unahan natin ang COVID sa ating katawan. Magkaroon tayo ng proteksyon sa pamamagitan ng bakuna. Let's get back to the future. Thank you po. Maraming salamat, Mayor Calixto Rubiano. Kasama rin po natin ang Department of Trade and Industry Secretary, Secretary Lopez. Sir, A4 po, sinimulan na nating bakunahan. Ito po mga trabahante. Ano po ang mensahe ng DTI? Thank you, Secretary. Masaya kami sa economic sector dahil mababakunahan na at last yung ating economic frontliners. Ang maganda po dito, tulad ng in-explain nyo kanina, na-expand natin yung definition. Practically all workers. Lahat na po masasama. Hindi po dati na may ilang listahan lamang. Ngayon ay expanded na, kaya yun po ay malaking tulong sa ating mga economic frontliners. Lalakas ang kumpiyansa nila sa pagpasok, yung exposure nila sa public transport, sa workplaces, mawawala na at mababawasan ng pangamba. Kaya ito ang sinasabi namin na shot in the arm, na kailangan talaga ng economic frontliners at kailangan din ng ating ekonomiya. Para yung nakikita nating improvement sa mga signs of recovery ay magtuloy-tuloy na at hindi na pa hinto-hinto. Tuloy-tuloy na tayo dahil ang ating ekonomiya has really a good solid economic fundamentals. Kailangan lang talaga mawala itong epekto ng pandemya. At ito'y mawawala kung lahat po talaga tayo ay magpapabakuna. At nakikita po natin, dito po sa A4, ay marami talagang gusto magpabakuna. At dito po magkakaroon tayo ng tsansa na maabot yung tinatarget po nila Sec Duque, Sec Galvez, Sec Dizon na 500,000 jobs a day na pagbakuna. So ito po para kasi kailangan mo talaga daw malawak na sektor. And with that, Sec Harry, nakikinita natin na tuloy-tuloy na yung ating proseso ng recovery. At saka yan, later on, pag-uusapan natin siguro ano pa yung mga pwedeng benepisyo ng mga nabakunahan para talagang manumbalik ang sigla ng ating ekonomiya na isa sa pinakamalakas dito sa ating region. Thank you. Salamat, Secretary Lopez. Kasama po natin ngayon ang ating vaccine czar, Carlito Galvez. Sir, simula na po ang A4, 35 million po sila. Ano pong aasahan nating delivery ngayong buwan ng Hunyo at mga darating pang buwan? The floor is yours, Secretary Galvez. Ang magandang balita po, talagang dadagsa na po ang bulto ng ating mga bakuna. Nung yesterday, Sunday, dumating na po yung 1 million ng Sinovac. Ito po yung inaasahan natin na from 2 million na delivery nung last month, ang Sinovac po ay magde-deliver sa atin ng 5.5 million. At natutuwa rin po kami sa COVAX dahil tumaas din po yung delivery niya ngayong buwan na nung dati 2.2 million, ngayon magiging 4.2 million. So all in all, spokes, makaka-receive po tayo ng 30 to 40 million this coming June, July, and August. Malaki ang bulto na makukuha po natin talaga doon sa August, more or less 17 million. Pero ngayon pong June, makakatanggap po tayo ng 10 to 11 million. At yun po ang inaasahan natin na sa pagbubukas ng A4 and later A5, marami na po tayong mabakunahan at in-expect po namin na talagang ma-breach natin yung ating expectation by coming July na meron tayong more or less 400 to 500 jobs per day and then later at fourth quarter, 740 jobs per day. Yun po ang ating objective na magkaroon po tayo ng population protection by end of the year. Maraming salamat po.
Okay. Well, kung nandiyan na po ang bulto ng mga bakuna, ang tanong, kaya ba ho natin iparating yan sa ating mga kababayan? Unahin ko muna po si Chairman Abalos. Sir, nandito na po ang bulto ng mga bakuna, 35 million A4 sinimulan na. Ano po ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan na ibakuna po ito sa kanilang mga constituents? Magandang tanghali po, Spokeshari, at sa mga aking mga kasama na dito at sa inyo pong lahat. Unang-una, yung pong tanong ni Sec. Harry ay handang-handa na po ang Kalakang Maynila rito. As of now, pinakuha ko yung data sa MMDA, nakapagbakuna na po ng kulang-kulang 1.625 million for the first dose at 613,000 for the second dose ang Kalakang Maynila. Ganun po ka-efficient ang ating mga alkalde, ang mga medical frontliners sa baba. To give you an example, noong pong Abril, ang ating bakuna ay 1.5 million. Just a comparison. At magandang binalita ni Secretary Galvez, itong Hulyo, ang kanyang projections, itong Hunyo ay magiging 10 million. You could just do the math kung kaano kabilis, no? From 1.5 to 10 million, ilang pang sites ang kakailanganin, ilang pang manpower ang kakailanganin. Pero wag ho kayo mag-alala sa Metro Manila dahil ang ating mga mayors, ang DOH, ang team, no? Ang team Pilipinas talagang pinaghandaan po lahat ito. At yung mga darating na bagyo pa, pinaghandaan na rin po lahat po ito, no? So everything is in order po, Spokes, no? Pangalawa, kami nagpapasalamat at nabuksan na rin po ang A4, unang-una para sa ating manggagawa, pero higit sa lahat na rin po para, alam nyo, yung A1, A2, and A3, talaga sinisimot na po iyan, no? Talagang ang mga alkalde po natin, they've got innovative ideas. Sinusundo sa bahay, yung iba binabahay-bahay, no? Pero kamukha na napag-usapan, magkakaroon talaga ng express lane para sa kanila to give way to the A4. At pangatlong punto ko po ay itong araw talagang, alam nyo, hindi lang ang A4 eh. We are celebrating the cooperation between the government and the public sector. Nakita nyo naman kanina yung halige ng ekonomiya natin, ng mga negosyante na dirito kanila lahat, no? So nakakatuwa, ang dami ng bakuna, lahat very efficient, nakakatulungan pa ang lahat, ang pribado at gobyerno, talagang napakaganda nitong araw na ito. Maraming salamat po, Spokeshari. And last but not the least, we have a representative from the private sector. Alam niyo po, mga kababayan, itong ating vaccine program po ay isang perfect example ng public-private partnership, no? Dito po sa roll-out nating bakuna, yung logistics ay humingi po tayo ng tulong sa ating pribadong sektor. At syempre po, ang pribadong sektor ay bumili rin ng bakuna para sa kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng tripartite agreement, no? Sa panig ng pribadong sektor, sa panig po ng national government, at sa panig po ng NTF. So ngayon kasama po natin Margot Torres bilang representante po ng private sector, pero bago po siya magsalita, I reiterate, thank you to the private sector for the cooperation they have extended, lalong-lalo na po dito sa ating vaccination program. The floor is yours, Margot Torres. Thank you. Magandang hapon po, Secretary Roque and our dear secretaries. Napaka-importanting araw po ito para sa private sector. Nire-respeto po ng private sector yung ating prioritization. At today, magsisimula na po sa A4. Kaya masayang-masaya po kami. At ang aming mga empleyado, ang mga manggagawa, meron ng opportunity na makuha ang kanilang bakuna para pag pumasok sila sa trabaho, wala na po yung pangamba. Andito po kami sa private sector na tuloy-tuloy na tutulong sa IATF, sa NTF, when it comes to demand generation. Tuturuan po namin ang aming mga empleyado tungkol sa benefits at kahalagahan na magkaroon ng bakuna at ang pangalawang dose na sinasabi nga po ni Secretary Duque. Nagpapasalamat po ang private sector kay Secretary Galvez sa kanyang hard work sa pagkuha ng supply at inaabangan din po namin yung supply na pre-procure ng private sector through the tripartite agreement. Thank you very much, Secretary Roque, for the opportunity to share how the private sector feels. Thank you, Margot. Pumunta na po tayo sa ating open forum.
kasama po natin ngayon ang ilang mga miyembro ng Malacanang Press Corps live. Excited po ako dahil this is the first time na nakasama natin ang at least 7 Malacanang Press Corps members, 8 kasama po ang presidente ng Malacanang Press Corps live in a press forum. So ang mag-moderate po dito sa SM is Mela Lesmoras of PTV4, pero ang mga questions po na galing sa ibang miyembro pa ng Malacanang Press Corps will be read by Yusek Rocky in PTV4. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon po, Secretary Roque at sa iba nating kalihim. So sa ngayon po, simulan ko po ang pagtatanong ng mga Malacanang Press Corps dito sa ating aktibidad ngayong araw. Secretary Roque, unahin ko lang po kasi yun nga mula sa private sector at public sector, marami nang nag-aabang kung kailan sila mababakunahan. So sa ngayon, ano po yung napag-usapan particularly ng IATF? Gaano kaya karami yung mababakunahan today or sa mga susunod na araw? Sino po ba particularly yung mga priority nating mausimulan sa A4? Well, bagamat nagsimula na po tayo ngayon ng A4, yung A1, A2, A3, pwede pa rin po kayo magpabakuna. Okay? Lalong-lalo na po yung ating mga senior citizen at comorbidity, medyo mababa pa po yung porsyento na ng mga nabakunahan. Meron po tayong express lane para sa inyo. No? Dalhin nyo lang po ang inyong senior citizen card o di naman kaya yung medical certificate na nagpapatunay na meron kayong comorbidities at maski bukas na po ang A4, pwede pa rin kayong magpabakuna. Now sa A4 po, siyempre po, depende rin yan, no? Na dun sa mga number 1, nagre-register po no? Sa kanilang mga lokal na pamahalaan, kailangan mag-register po. Bagamat meron ding mga ilang vaccination centers na naglalaan ng ilang mga bakuna para sa mga walk-in. Pero sa ngayon po, ang sabi nga ni Secretary Galvez, wala po tayo ngayong problema sa supply. Kung ilan, well, depende po kung ilan ang magre-rehistro at magpapabakuna, mas marami po ay mas mabuti. Opo. Secretary Roque, quick follow-up lang po. Nabanggit nyo kanina na if limitado lang yung supply, priority may be given to 40 to 59 years old pagdating sa A4. Pero linawin lang po natin, kung hindi naman, kung marami namang slot, pwede pa rin naman po magpabakuna yung nasa mas batang edad. Tama po ba, Secretary? Tama po yan. Kung hindi naman po problema ang supply ng bakuna, lahat po ng A4 ay mabibigyan din. Opo. Sa ngayon naman po, depende yung supply sa dami rin na magpapabakuna. Pero ngayon po, we can accommodate kung sinong gusto. Opo. At panguling tanong na lamang po, Secretary Roque, may public address po ba mamaya at ano-ano yung inaasahang agenda kung sakali? Meron pong public address si Presidente mamaya. At as usual naman po, ang kanyang public address nakatutok muna sa COVID-19. Okay. Maraming salamat, Secretary Roque. Ngayon naman po, mga Meron bang gustong idagdag si Secretary Duque at saka si Secretary Galvez? Gusto ko lang po, maraming salamat, Spokes Harry. Gusto ko lang pong bigyan diin at paalala po sa atin mga katuwang na pamahalaan local chief executives, na kung pwede po na dahil nga hindi pa sapat ang bakunang dumarating at kung ano yung dumating sa A4 category, pwede pong unahin muna yung 40 to 59 years of age. Para kasi na malinaw po yan sa mga malawakan, malaliman pag-aaral na yung pong habang tumatanda na mga grupo ng mga ating prioritization, sila pa yung talaga naapektuhan ng COVID. Diyan po nang gagaling ang pinakamalaking porsyento ng mga na pumapanaw o tinatamaan ng nakamamatay na komplikasyon ng COVID-19. Kaya napakamahalaga po, let's prioritize within A4 those within the 40 to 59 years of age. Salamat po. Secretary Galvez, meron kayong gusto idagdag? Okay na. Okay. Secretary Roque, sorry, isang pahabol na lang po sa private sector and even the secretaries can answer. Tatanong ko lang po kung ano yung napag-usapan ng agreement sa ating mga manggagawa. Kasi may mga ibang issue na ikakaltas sa sahod, yung bakuna. Once and for all, pwede po kaya itong malinaw kung ito'y talagang libre or may internal agreement po sa mga kumpanya? Margo? Okay, ang private sector po binibigay po ng libre sa empleyado, yung bakuna. At alam naman po natin na ang workers pwede pumunta sa kahit anong LGU para mag-sign up at alam din natin na sabi ni Secretary Galvez na ang bakuna po ay libre.
Okay, thank you so much po, Ms. Margo. Now po, Secretary Roque, kay Yusek Rocky naman po para sa mga iba pang katanungan naman ng ating mga kasamahan. Bago tayo magbalik ulit sa on-ground. Oo, Yusek Rocky, go ahead please. Oo, Yusek Rocky, go ahead please. Yes, thank you Secretary Roque and Mela. Basahin ko lang po ang tanong na ating kasama sa media pa rin mula kay Chris Jose, Remate at Jenaline. Kabiling na Manila Bulletin para po kay Secretary Galvez. Maaari niyo po bang ipaliwanag na mabuti yung nabanggit po ninyo sa isang ulat na ang mga health protocol sa mga nakapagpabakuna na kontra COVID-19 ay posibleng luwagan na ng pamahalaan? Paano po ninyo malalaman kung ang isang individual ay bakunado na o hindi? Ang pagpapaluwag po ba ay para sa barangay o individual at maaari pa bang makasama rito ang hindi pagsusuot ng face shield sa mga public places? Secretary Galvez. Ang tanong uli is bigyan linaw yung pagluluwag sa mga individual na nabakunahan na. At ano yung mga pagluluwag na po pwedeng ibigay? Yun ang tanong, Yusek Rocky, correct? Yusek Rocky, Tari. yun ang tanong, no? Tari. Nako, meron tayong connection Yes, problem. Secretary, yun po yung tanong. Okay, yun po yung tanong, Secretary Galvez. Pinag-aaralan po natin sa IATF yung pwede pong tinatawag na pribileyo ng mga taong nabakunahan. Especially yung nakita natin sa mga ibang bansa, nakikita natin na binibigyan ng leeway yung mga ibang mga nabakunahan, especially yung mga elder. Sa Israel, ang ginagawa nila, yung mga elderly na 65 and above, pagka once na na-vaccinate na, they can go to the different stores and they can go out. So yung mga hindi bakunado, talagang kinukulong. Hindi sila pinalalabas. And every 3 days, sinuswab sila. So yun ang requirement na ginagawa ng mga ibang bansa. At nakikita natin na in order to motivate our seniors and also our people with comorbidities, kailangan talaga bigyan natin ng konting leeway. At saka nakita natin sa US, even yung mga baksinado, binibigyan ng tinatawag nating raffle. And even dito sa atin, nakikita natin may mga LGUs tayo na binibigyan ng motivation, na binibigyan ng ayuda yung mga ibang mga citizens na nagbabakuna. Sa ngayon, nakikita natin na sa IATF, we are considering na bigyan ng some sort of opening of restrictions to those people that will be vaccinated. Especially yung quarantine protocols natin when they return from abroad. Okay, next question, Yusek Rocky. So po dyan Jenaline Kabiling, do they have to stay home and wait until half of adult Filipinos are vaccinated? When will the national government start issuing uniform and digital vaccine cards for safe mobility? Kayo. Si Secretary Duque siguro. Yung pong inyong tanong, pag-aaralan po ito ng ating vaccine expert panel and technical advisory group of experts kung ano pa ang pwede pong mga luwagan na mga restrictions. Kasi ang pakay po natin sa bandang huli ay talagang mas magkaroon po ng increased mobility ang mga tao pong mga nakakumpleto na ng kanilang mga bakuna. Ganun pa man, hindi rin natin pwedeng isang tabi ang mga napatunayan ng epektibong pamamaraan katulad ng face shield, face mask, social distancing. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating paalala na hindi komo kayo'y nabakunahan na, ay pwede na kayo magtanggal nitong mga karagdagang proteksyon na ito po kinakailangan ituloy natin dahil hindi pa rin po sapat ang datos para sabihin natin na kapag ka nabakunahan ng isang tao, ay talagang hindi na po siya pwedeng mahawaan at makapanghawa pa. Sa kasalukuyan, kinakalap pa rin po natin ang mga karagdagan datos. Ang lahat po ng ating mga eksperto sa ngayon, araw-araw po, ay kanilang minomonitor ang mga developments patungkol po sa nangyayaring bakunahan, lalo na po sa mga bansa na ang kanila pong coverage ay more than 50% na.
So dito po, makakaaral tayo ng mga leksyon na mahalaga. At ito po ang papel ginagampanan ng ating pong mga eksperto. Okay, next question please. Sa ngayon, balik Mula pa naman rin po, mula pa rin po kay Jeneline Cabiling for Secretary Roque naman po, has the President received his second shot of Sinopharm vaccine? Did he feel any adverse side effects from the vaccination? How will the government make sure that the people will not be missed their second dose? Hindi ko po alam pa no, kung siya ay nakapag-second shot na, pero tatanungin ko po siya mamaya at ibabalita ko po bukas sa ating press briefing. Kanina naman po, sinagot na ni Secretary Duque na yung mga hindi pa nakakakuha ng pangalawang bakuna, wag po kayong mag-alala po. Pwede pa rin po kayong kumuha ng inyong pangalawang bakuna at hinihikayat namin kayo na kunin ang pangalawa dahil hindi po sapat ang proteksyon kung iisa lang bakuna ang natanggap nyo. Okay? Okay. Proteksyon kung iisa bakuna ang natanggap nyo. Okay. Oh. Thank you, Secretary Roque. Okay, Protection kung- thank you so much, Yusek Rocky. Ngayon naman po ang magtatanong sa atin ay ang MPC President, si Ms. Evelyn Quiros ng Filipino Mirror. Thank you very much. Hello, good morning, Evelyn. It's a pleasure to hear you, to see you face to face. Kami rin po. Good morning po. Sir, kay Secretary Galvez, follow up lang po dun sa na-mention nyo kanina, yung adoption sana ng Philippines sa Israel's intervention, giving vaccine recipients ng incentives and restrictions. In the case of the Philippines, ano po ba ito? Sa tingin nyo po, realistic na i-adapt natin to? And number 2 question, how can the government check every single person in the street whether or not vaccinated po siya? Ma'am, pwedeng itanggalin lang face shield, ma'am, Ay, sorry. kasi hindi namin maintindihan po yung... Hello? Ayan. Sir, yung follow-up lang po dun sa Israel's intervention na na-mention nyo kanina, providing the incentives for recipients, is this realistic in the Philippines? And how can the government check whether or not a person is vaccinated? Thank you. Yun nga po nga, ika-clarify natin kasi yung ating mga experts sa Israel, they will be coming on June 20. So makakaroon po kami ng dialogue, titingnan po natin yung mga lessons learned na pwede nating malaman at pwede po nating ma-implement. Sa nakikita po natin sa experience ng Israel, talagang mayroong mga datos na really the vaccine works. Ibig sabihin talagang epektibo yung mga vaccine na ginamit po nila. And then it create a lot of hope for us na just in case na mayroon talagang nagkaroon tayo ng massive vaccination, we were able to have yung threshold na sinasabi ni Sec Duque na population protection. Malaki ang magagawa po nito para magkaroon ng opening ng restriction at the same time magkaroon ng movement so that we can recover our economy. Kahapon nag-text po ang ambassador ng Australia ng Israel sa amin at talagang fully na nagbukas na yung kanilang ekonomiya and they are not now acting normal. Meaning yung lahat ng kanilang mga population including children halos nabakunahan na nila lahat and they saw that if we were able to vaccinate the majority of our people, yun ang sinasabi nga na ating mahal na presidente na mabakunahan ng lahat ng mga mamayan natin, ay nakikita natin talaga na medyo makakaroon tayo ng kaluwagan in terms of yung restrictions at the same time, we can open up our economy. Okay. Thank you, sir. Okay? Siguro next question, isa lang question yung natanong ni Evelyn. Next, Okay, ang susunod naman pong magbibigay ng katanungan mula rito sa ating programa si Zon Ballesteros ng IBC 13. Go ahead, Zon. Good morning po sa lahat. Secretary Duque or Secretary Galvez po, regarding po doon sa mga naka-miss out po ng second doses nila, bali ang tanong ko po is, ano po kayo yung ginagawa natin to track these people po para mandatorily matanggap nila yung second dose, and ano pa po yung ginagawa nating hakbang para makuha nila at makumpleto yung required doses ng isang bakuna, bukod po doon sa pagpapaalala at paghihikayat po natin na pumunta na lang doon sa kanilang vaccination sites? Sec Duque. Yung kaninang nabanggit natin, yung mga hindi na kumpleto yung bakuna, mga 7% lamang yan ng lahat ng mga nabigyan ng bakuna.
So, yan po, makikipag-ugnayan sa kanila pong pamahalaan lokal para ma-reschedule. Kasi naman po, yung dahilan kung bakit hindi sila nabakunahan, hindi naman dahil ayaw lang nila magpabakuna ulit. Kung hindi, either nagkasakit, either may emergency sa pamilya, either may nakalimutan na mahalagang gawain o lugar na kailangan puntahan. So, yan lang naman po kadalasan, either nagkasakit, yan po ang pinakamadalas. So, yan po ang gagawin, rescheduling lang. At tuloy-tuloy naman po, dahil ang mga vaccination sites naman, pagkasapat ang bakuna, tuloy-tuloy din ang operations nila. So, hindi po problema yan. Okay. For Chairman Abalos naman po, can you give us more details po, Chairman, regarding po dun sa express lane na nasabi niyo for economic frontliners dito sa Metro Manila? Paano po yung magiging process and how we organize this express lane for A4 category? Hindi siya A4. Well, kamukha po na sinabi ni Secretary Duque kanina, no? Kailangan talaga simutin natin ang pinaka-vulnerable sa ating komunidad. Ito yung A1, A2, and A3, no? Of course, we all welcome itong ating mga workers, pero tama Secretary Duque, magpunta ka sa ospital ngayon, karamihan na nasa ospital ngayon ay either senior citizens or persons with comorbidities. Kaya nga ang definition nila ng population protection ay proteksyonan itong mga vulnerable sa ating komunidad. No? Once we reach that, maayos. Kung kaya't, in as much as we welcome itong A4, meron tayong express lane na ginagawa. Pero gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, no, this is very important. Baka kasi magdagsaan lahat sa center no? Importante rin talaga na meron tayong pre-scheduling sa A4. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga alkalde, sa inyong mga lungsod, sa inyong mga munisipyo tungkol dito. Yun naman tinatawag na express lane. Kung nandun na, kung sakali, uunahin naman po yan. Pero mas maganda pa rin, makipag-coordinate muna. No, bago pumunta, kasi siyempre may edad na po iyan, ilalabas mo ng bahay, mabuti magpautos ka o pupunta si lola ko rito, pwede bang paunahin? And I'm sure, papaunahin po sila, even those with persons with comorbidities. Ang importante po rito ay dalawang polisiya. Number one, mabilisan po tayo magpabakuna. And number two, walang mapapanis maski isang bakuna. And on record, andito pong ating mga pamilya sa DOH, ni isa pong bakuna ay wala napanis. And let me take this opportunity, andito po si Miss Margot Torres, siya po ay sa McDonald's. Kanina makikita nyo, no? May McDonald's and Jollibee. Yung sa Jollibee naman, si Mr. Pepot Miñana, alam nyo ba na sila ang tumutulong sa amin, nila Sec Charlie, Sec Vince? Sila ay magaling sa supply chain management. Ano yun? Kung dahil sila ay nasa hamburger, alam nila kung anong branch ang mabibilis, kung Pasko, kung hindi, anong mahihina, anong napapanis na mga gulay, mga tinapay, mga hamburger. So sila ang tumutulong sa amin, yung dashboard, kung paano i-compute ang mga projections. Napakalaking bagay nila. No? Kaya ako'y nagpapasalamat sa T3, sa Labilus, itong mga private sector. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you so much, Zon Ballesteros. For Secretary Lopez, isang singit na question lang po before we turn over to you, Secretary. Secretary Lopez, can you just elaborate kung gaano kalaki yung tulong nito sa private sector, yung pag-open natin sa A4? And dahil unti-unti na nga binubuksan yung vaccination sa A4, ano yung magiging epekto nito sa susunod na community quarantine ng NCR Plus? Napakalaking halaga ito dahil sabi natin kanina, kung wala itong bakuna sa economic frontliners, kunwari, pag nag-iikot kayo dito, medyo nag-aalangan ka pa rin kung yung mga tao sa loob ay bakunado. But now, pagka nag-progress na itong economic frontliners natin, in fact, mga uuna dito yung mga nandyan, mga nakaharap sa customers, mga security guard, sales lady, merchandisers, lahat po yan, pag pumunta kayo sa isang lugar, medyo panatag ang loob nyo na mga vaccinated na ang mga nagtatrabaho doon. Pangalawa, pagka tayo po ay dito sa proseso ng reopening na lahat naman po ay nag-agree na dahan-dahan tayong magbubukas. Kung mas maraming vaccinated,
Ang mangyayari po nito, aasahan natin yung tuloy-tuloy na pagbaba kahit tayo ay nagbubukas, tuloy-tuloy yung pagbaba ng kaso, lalo na ng mga severe at ng mga kamatayan, yung death. Dahil po, yun ang talagang piniprevent ng vaccine, ng having vaccination. Kaya ho, napaka-importante na pagka lahat ay bumababa na itong severe at yung death, yung ating process ng reopening, tuloy-tuloy na po. Hindi tulad nung pag wala pa ng vaccination tayong pinag-uusapan, urong-sulong din tayo kasi pag nagsa-surge, tas atras na naman tayo. ECQ, MECQ, tapos GCQ, tas ECQ na naman. So, yun ang iniiwasang natin. Hopefully, itong vaccination, sabi nga natin, magtutuloy-tuloy na yung reopening ng walang alinlangan at wala pong surge. Okay, thank you so much po, Secretary Lopez. Now we go back to Yusek Rocky po. Yusek Rocky, please. To Yusek Rocky po. Yusek Rocky, please. Thank you. Question from Trish Terrata ng CNN Philippines para po kay Secretary Galvez. You previously mentioned that the government or vaccine cluster is expecting to reach 6 million jobs this week. How does the team intend to do this? Nakita po natin ngayon ang ating datos. As of yesterday, ang ating total vaccination is 5,965,651. So talagang by this day, most likely mabibreach natin yung 6 million. Kasi ang target po natin ngayong month ay makakuha po tayo ng 4 million to 5 million. Kung makikita natin sa datos natin, 3 weeks na po tayo na 1 million per week. At medyo bumaba pa nga tayo ngayong week dahil kasi talagang medyo na-delayed yung deliveries natin. Nung last week ng May, wala po tayong nakuha na deliveries at ang last delivery po natin is yung kahapon na 1 million. And we are expecting to rise up our scale by next week considering that we will receive another 3.2 million from COVAX at saka yung 1 million from Sinovac. Yes, next question, please. Of the target population in Metro Manila has so far been vaccinated? The target population. Hindi malinaw yung tanong. Target population. Hindi malinaw yung tanong. Target population. Anyway, may problema tayo sa Ulitin sounds. ko na lang po, Siguro yung Secretary, mga... ano daw pong percent ang target population dito sa Metro Manila has so far been vaccinated? Okay, meron ba ho tayong datos sa Metro Manila kung ilan ang porsyentong nabakunahan? Meron bang datos? Meron ba ho? Wala. Well, anyway, baka bukas po ibigay ko sa inyo ang datos kung ilan na yung nabakunahan sa Metro Manila. Meron na kayong preliminary data? MMDA Chair Abalos. Xbox yung sinabi ko kanina, kulang-kulang, I think it's 1.6 million for the first dose and about 600,000 for the second dose. No? Pero ang gusto ko lang kong sabihin sa inyo na kinukompute namin, 11. siguro in the whole of Metro, nagtanong kami sa mga alkalde, 120,000 a day kayang-kaya pong gawin ng Kalakang Maynila. No? 120,000 a day. At ang maganda pa rito, nakipagtulungan pa ang private. Ang laking bagay po nito. Ha? And I'll give you one example. Hindi lamang ang LGUs, itignan na natin institutions like for example, MMDA. We only have, thank you sir. We only have 2 doctors. And yung inoculators namin are, yung pong mga tumutulong sa amin doon sa mga emergency namin, we're doing 500 a day. And these are just for 2 doctors. The other, last week, nakausap ko si Director Distor of NBI. Ang sabi niya sa akin, Chairman, I've got 487 doctors and nurses na pwede ko i-commit for the vaccination of Metro Manila. Not mention the fact that we also have the PNP, si General Eliazar, no? Nakausap ko rin siya. Sabi niya, matapos lang po namin ang pagbabakuna ng mga kapulisyahan, tutulong rin po kami. So you see, the beauty of this is the manpower is not only coming from the local government units, from the national, but at the same time from the agencies of government and the private sector. May isang mall, no, Mega Mall.
sa amin. They provided the site and doctors and nurses. Robinsons, no? I also talked with them. They provided the site and in-refer ko dito sa Malabon kay Mayor Len Oreta. They will also provide for doctors and nurses. So others LGU nagagalawan. Yun ang maganda rito. Yung spirit of bayanihan ng private at ng gobyerno at ibang agencies of government. So yung sinasabi niya, huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya po ito sa Kalakang, Maynila. I think, thank you, Chair. Magdo Torres has the percentage for Metro Manila. Yes, so ang... Pakitanggal lang yung shield, hindi marinig. Di pala rinig. Hello. Okay. Ang premise po, ang population ng NCR, 14 million. Kung narinig niyo si Chairman Abalos, 1.6 million no ang nag-first dose, 11% po yon. 600,000 ang second dose, 4% po yon nung population. Okay, so we have for 50 to 70%, so 11 na tayo, 11%. Okay, go ahead. Okay, balik naman po tayo sa mga questions dito at ang susunod na magtatanong ay si Pia Ranada of Rappler. Go ahead, Pia. Hello, good morning to everyone. Sir, just 3 questions. First for Secretary Roque. Sir, or actually even Secretary Galvez. Sir, ano yung documents that A4 workers have to present as proof that they are frontliners or yung mga working outside their homes? Like, may additional documents po ba na kailangan i-present or maybe a certification from their employer that they are actually field workers? I think office ID, work ID would suffice, no? Kasi ngayon, ang definition ng A4 is broad enough to include anyone who works outside of his home. And an ID, work ID would be sufficient. Okay, and then just to clarify, sir, yung sectors you identified previously, we are disregarding that. We're just opening it now basically to any worker who works outside of their residence. Tama po ba? Yes, oo. In-expand na natin ang definition ng A4. And then for Secretary Galvez, sir, yung 250,000 doses na Moderna arriving on June 31, tama po ba this is just for private sector or may hati rin po dito yung government? Yung sa natin, yung datating natin ngayong June, kukunin natin lahat, ano? In-expect natin na yung Sputnik, ninegotiate natin na mga 1 million na darating ngayong June. Ang Sinovac, maganda dahil kasi it increases volume to 2 million to 5.5 million this month. And then yung Pfizer from COVAX, this is the donation from COVAX, 2,280,000. And then yung Moderna, meron tayong hati ang government sector at saka yung private sector. Yung 250,000, 55,000 ang ibibigay natin sa private sector and 195 doon sa government sector. And then also COVAX will provide another 2,028,000 for AstraZeneca. So all in all, mga almost 10 million ang darating ngayon June. Okay, thank you, sir. And then lastly, for Secretary Roque, sir, can we just get Malacanang's stance or reaction to Constitution framer Christian Monsod's words earlier? He was saying that yung push for President Rodrigo Duterte to run for Vice President is an insidious, ingenious move to circumvent the constitutional provision on re-election. There is absolutely no ban for a president to run for vice president. If you can show me a provision which bars the president to run for the position of vice president, then of course the president will honor that prohibition. But as it is, there is no literal provision in the Constitution that states that principle. All right, thank you, sir. Well, if I could ask, dahil natapos ka na ng vaccination, do you have any adverse effects after vaccination? So far, wala naman. And what's your message to your fellow journalists who have not had their shots yet, if any? Well, for sure, everyone should get vaccinated. I mean, that's the push naman po of everybody to get vaccinated. Thank you very much. Ang sarap, ako naman ang nagtanong. Thank you. Next, please. Thank you so much, Secretary Roque. Isang singit question lang din for Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ma'am, tama po ba, nabanggit nyo kanina, 50 na lang yung active cases sa Pasay?
Yes po. Opo, and with this 50 cases na lang, with this development na open na rin sa A4, kailan natin nakikita yung pagkamit ng 0 cases ng Pasay City? Gusto po talaga namin makamit yung 0 case sa Pasay City. Pero ang kailangan po talaga, ang gawin ng mga mamamayan ay magpabakuna. Yan po ang amin talagang target na ma-reach namin yung population protection upang sasabay na yung maging 0 po ang case. Hindi lang sa lungsod ng Pasay, kundi sana sa buong bansang Pilipinas. Okay, thank you, Mayor. Now Thank let's you. go back to Yusek Rocky, please. Okay, salamat Mela Lesmoras. Tanong pa rin po, itutuloy ko lang po yung tanong ni Trisha Terada kasi pinutol niyo po ako. Last question ni Trish for Secretary Galvez. China approved the EUA of Sinovac for age 3 to 17. How will this affect our vaccination program? Ina-expect po natin talaga na anticipated po natin yung pediatric vaccination. Nakita natin na nag-apply ng Pfizer ng 15 and 12 years old. And recently, mayroong announcement ang Sinovac that they are now authorizing in China yung 2 years old and 17 years old. So, ganun din ang Moderna. So, ang nakikita namin dito, meron tayong tinatawag na yung tinatawag natin yung pediatric vaccination. May 39 million po na tayo na population dyan. At yan po ay ginawa po namin. Ang implication yan, we need to buy more vaccine. More or less 60 million. So, ang ginawa po natin, ngayon, ongoing po ang ating mga negotiation sa ating pharmaceutical companies at vaccine companies para at least mag-increase tayo from original 158 million to 202 million, kasama na po yung COVAX. So ang implication ng pagka magkaroon tayo ng opening ng pediatric vaccination is it will increase our demand for vaccines. Can I add to that rejoinder by Secretary Galvez to the same Para po kay question? Chairman Abalos, pero nasagot na po niya tungkol sa paghahanda sa panahon ng tag-ulan. For Secretary Roque, tanong po ni Chris Jose, para sa inyo, reaction daw po sa sinabi ni dating Senator Trillanes na maaari naman daw pong tumakbo ang kahit na sino mang miyembro ng pamilya ni Pangulong Duterte, kabilang na si Mayor Sara sa pagkapangulo, para raw po maipakita ng mga Pilipino kung paano nila i-reject ito. Well, bago ko po sagutin yung kay Senator Trillanes, Senator Duque would like to add to the question earlier. Yeah, maraming salamat po. We welcome this news of China's Sinovac expanding the indication for the Sinovac vaccines to include 12 to 15 years of age, no? But that will not change the prioritization framework. We will still follow the prioritization framework, and once the vaccines arrive and are sufficient to cover even this age group, which the Sinovac has included as among the indications from 12 to 15. Pfizer is doing from 12 to 17. No? So all of these are a welcome development. Basta yung prioritization, sunod pa rin tayo. Salamat po. Dun sa sinabi naman ni Senator Trillanes, well, I'm afraid he cannot claim to be the spokesperson of the people of this country. Malalaman lang po natin ang desisyon ng taong bayan pagkatapos po ng eleksyon. Kaya nga po, magkaroon tayo dapat ng eleksyon. Okay, next question, Yusek Rocky. Susunod po niyang tanong for Secretary Roque pa rin. Ano po ang masasabi ninyo sa naging pahayag ng Opposition Coalition One Sambayan na itatakwil ng mga Pilipino ang Duterte tandem sa election 2022 dahil
Selfish move raw po ito. Ang sabi po nito, nothing to the benefit of the people, but only to perpetuate power to one family. Labag din daw po sa konstitusyon ang posibleng pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang vice-presidente. Well, sabi nga po ni Secretary Duque, see you on election day. Taong bayan po ang magdedesisyon dyan. At saka, nakapagtataka naman, no? Bakit kaya ang akalain ng eleksyon sila ang tagapagsalita ng taong bayan? Kung titignan mo mga surveys, wala pa pong 5% ang hindi sumusuporta sa ating presidente. So mag-ingat po tayo. Bagamat sinasabi natin kayo ay boses ng taong bayan, baka boses lang kayo ng isang barangay. Yes, next question please. Secretary Roque. Go ahead, please. Secretary Roque. Yes, go ahead. Okay, now naman po, balik tayo dito sa mga Secretary Roque. Yes, go ahead. Balik tayo sa mga echo lang. magtatanong dito sa ating grounds. Tawagin naman po natin si Naomi Tiburcio ng PTV. Hello po, magandang tanghali po. Kay Secretary Lopez. Secretary Lopez, nabanggit niyo po kanina, ano po pong industry yung pwedeng i-consider i-open lalo't marami na po yung mababakunahan? Anong industry? Ang i-consider pong i-open pa since marami pong mababakunahan na. Yung mga naiiwan na lang natin ngayon, kasi kahit mga nabuksan na, very limited yung kanilang operating capacity. Remember, meron pa tayo sa dine-in, indoor, na 30% pa lang. So very limited pa. So if ever, ito yung mga ina-adjust natin dahan-dahan lang. So again, we'll still follow that framework na very calibrated ang reopening natin. Kasi hindi pa naman lahat kasi nabakunahan. What we're saying is that yung dun sa mga nabakunahan, probably they might have certain incentives also that the IATF will be discussing. Yun nga, yung example, pwede silang lumabas, yung mga dating hindi pinapayagan lumabas, o kaya yung in terms of yung protocol sa quarantine na mga pwedeng pag-aralan pa, tulad nitong recently na nilabas ng IATF last Thursday, ay yung quarantine period ginawang 7 days pag vaccinated. Yun ay paraan to short, in effect, sinorte na, pinag-ikli na yung quarantine. So, similar moves will be undertaken, will be studied, para naman may benepisyo dun sa nagpabakuna. And which is what we have been assuring also the people. Pag magpabakuna kayo, may immune kayo, or at least hindi maging severe ang inyong kaso at hindi kayo mamamatay. So, yun po ang dapat maramdaman din na benepisyo ng ating kababayan. Baka po may update sa incentives sa employees. Baka po yung previously nabanggit nyo, may mga food. Baka may update po regarding that. Yun po, binibigay na ngayon ng mga maraming kumpanya, no? Mga kasama natin dito sa food industry. Nagbibigay sila ng either discount or freebies. Nabalitaan ko nga, last week nasa SM din kami, another SM, they give free turon, no? Mga ganong benepisyo. Pero sabi ko nga, ang talagang benepisyo ay yun dun sa nagbakuna, ay siguradong hindi kayo mamamatay. Yun ang pinaka-safe at pinaka-magaling na benepisyo sa inyo. Thank you po. Thank you, Mela. I'll exercise my, leeway, no? Baka naman yung iba pang mga taga-Malacanang press corps, may question kayo. Tanong nyo na ngayon kasi nami-miss ko na kayo mismo nagtatanong ng mga tanong nyo. Si kasamang Henry ata susunod po ay... natin ang tawagin si Henry Uri ng DZRH. Okay, go ahead. Tapos, miski hindi nakalistang Malacanang, if you want, because you're here anyway, you can ask your questions. Please. Thank you, Secretary Harry. First question, Secretary Mon. March, ang record ng PSA, ang unemployment rate ay 7.1%. February, meron tayong recorded na 4.2 million. Pagdating ng March, may 3.4 million. Bumaba ng konti ang unemployment rate. Pero kung i-correlate natin sa mga gustong magpabakuna, ang latest survey, ang sinasabi ng SWS, marami pa rin ang ayaw magpabakuna dahil natatakot. 32% lamang ang willing magpabakuna. Now, my question is, ano ang malaking banta sa ekonomiya, sa kabuhayan ng mga Pilipino kapag pinairal ang takot
at ayaw magpabakuna, mas marami ba ang magsasarang kumpanya? Mas marami ba ang mawawala ng trabaho, lalo ngayong papasko? Oh, definitely, no. Pagka hindi po sila nagpabakuna, hindi tayo makakasulong sa gusto nating mangyari na tuloy-tuloy na reopening na ekonomiya at tuloy-tuloy na pagbalik ng ating mga kababayan sa trabaho. Remember, ang dati po, before pandemic, ang ating unemployment rate ay nasa 4.5 hanggang 5%. So yun po ang ideal level natin, makabalik man lamang tayo doon. Right now, nasa 7 plus pa tayo. So malayo-layo pa rin yan kung bibilangin mo yung number ng tao na hindi nakakabalik sa trabaho. Kaya importante ho talagang makabalik sa trabaho, kaya importante magpabakuna po lahat. At ang sa amin po sa mga datos at based on mga indication doon sa mga economic frontliners, mas marami ho ang gusto magpabakuna dyan kesa po doon sa mga seniors at may comorbidities. In fact, doon sa seniors ang mas mababa pa ang level, pero ngayon, kaya tuloy-tuloy na yung ating encouragement at mga kampanya na importante yung magpabakuna. Kaya dumadagdag na rin. Binigyan pa rin sila ng green lane. Kahit buksan ng A4, ang green lane priority A1, A2, A3. So para ho makahabol dyan tayo sa seniors at may comorbidity. Pero sa economic frontliners, marami naman hong gusto magpabakuna dyan. Thank you, Secretary Mon. Secretary Galvez, sir, with your indulgence, paano pa ho natin ilalapit sa mga ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa ang bakuna? Ano pong mga mas naiisip pa na paraan ng inyong tanggapan? Nakita po natin na yung ating mga LGUs at saka nag-uusap po kami ni SILG, Secretary Anyo, na talagang i-maximize ng mga LGU ang kanilang mga effort in order to access yung vaccine from their community. So nakikita natin na katulad na ni Mayor Menchi, talagang umiikot ang kanyang yung mga vaccinators, and even yung mga talagang mga senior citizen ay binabahay-bahay ng mga ating mga LGUs at saka tinatawag natin mga BHERTs in order to encourage them to be vaccinated. Itong sa ating mga sa A4 naman, nakikita natin na gagawin natin talaga na yung i-expand natin yung mga vaccination centers doon sa mga commercial areas. And at the same time, we are very thankful na yung private sector, they are volunteering their different establishments and their own services in order to access their own employees and their own families. So ang ginagawa po natin, ang strategiya po na ginagawa po natin ngayon, hindi lang po yung yung economic workers at saka yung mga vaccinee ang ating tinatarget, but also the whole family. Nakakatuwa nga kasi sa mga villages na pinupuntahan din namin na talagang yung mga pamilya, for example, yung mga workers na mababakunahan natin, we are encouraging them na yung kasama yung kanilang mga pamilya, yung mga nanay at saka tatay na mga senior citizens ay mabakunahan na rin. We accept na mayroong mga hesitancy na nakita natin, pero we are working our effort. The LGU, the DILG, and the national government and also the private sector are harnessing their influence and their effort para ma-educate at ma-impormahan ang ating mga kababayan na ang talagang ating kinabukasan at ang ating solusyon sa pandemyang ito ay yung vaccination talaga. Dahil lang sinasabi nga natin na every citizen has moral obligation to be vaccinated in order to have their own family, their own community to be protected. Thank you, Secretary. May dadagdag lang si Margo on the SWS survey. Thank you, Secretary Roque. I wanted to share lang sana yung SWS survey na bringing up mo. Yeah. Tama ka, mga 32% ang willing. Pero pag breakdown mo siya at tinignan mo yung some college and college graduate, umaabot yan ng 50+%. Tapos kapag tinignan mo by region, sa Metro Manila, 41% yon. So importante yata intindihin natin yung lalim ng detalye para alam natin sino yung kailangan pa i-convince. Second point, hindi lang yung willingness number ang dapat mong tignan sa research. Ang titignan natin, yung uncertain, hindi sigurado.
About 50% yan. Hindi sila humihindi. Hindi lang sila sigurado. Wait and see sila. Kaya kapag mas marami nang nagpabakuna at nakita nila, uy, medyo okay na. Mako-convince din yung ating mga kababayan na sumunod. Hindi, SWS. So, kailangan din intindihin ninyo sa research. Bakit sila hindi sigurado? Ano yung mga rason? At madalas, lumalabas since last year, safety, efficacy, side effects. I did. Oo. Madali ma-address yun kapag tama yung edukasyon na binigay natin sa mga Pilipino. Thank you. Thank you, Margo. At Last saka question, Secretary may isa Harry. pang survey din, ha, na nauna ng ginawa, maaga itong ginawa ng SWS, na about 70% will have themselves vaccinated pag nakita nila yung ibang nagpabakuna na. And, Okay. I myself, ini-encourage ko yung mga kapwa ko manggagawa na magpabakuna na kayo sapagkat, well, ito yung susi sa ekonomiya. But last one question, Secretary Harry. Bakit kailangang may Pangulong Duterte pa tayo na pag-usapan sa susunod na eleksyon kung ano man ang posisyon na kanyang tatakwel? Vice President yung sinasabi. Anong pangangailangan ng bayan? Why do we need Vice President Duterte in 2022 and beyond? Well, in the first place, he was nominated. At ang sagot ko lang naman dyan, siyempre, kailangan sagutin yung nominasyon, kaya pinag-iisipan. Pero wala pa pong desisyon ng Presidente. Pero tama po kayo, sa paghalal ng ating mga namumuno, kinakailangan tignan ang kakayahan, tignan ang kanilang eksperyensya, tignan ang napakadaming problema ng bayan na kinakailangan bigyan ng lunas. Thank you. Salamat po. And Secretary Roque, since with your order, tatapusin po natin yung mga nandito sa on ground. Ang huling magtatanong po mula dito sa ating location ay si Jacob Lazaro ng One News PH. Go ahead. Siguro, ubusin na lang natin yung tanong dito sa present kasi we're out of time. Secretary Galvez and Secretary Duque and myself will be flying to Davao on a 2 o'clock flight. Go ahead, please. Hi, thank you so much for accommodating me. 3 questions lang po. First is, yung minention na first phase and second phase ng A4 vaccination. Uubusin po muna ba yung 13 million dito sa NCR bago tayo mag-accommodate ng A4 workers sa second phase, which are those from the outlying provinces? Secretary Galvez? Yung ginawa lang natin is na gano'n tayo, yung NCR Plus ang ating inuna dahil kasi the NCR was able to already exhaust yung A1, A2, and A3. At saka ang natin strategy natin is yung center of gravity. Pero pagka nakita natin yung meron tayong directive sa mga LGU na once na they have already finished yung A1, A2, and A3, other LGUs outside of Metro Manila can also follow. Okay. So yun ang natin, yun ang directive natin. So sir, uubusin po muna talaga yung 13 million A4 dito sa... No. That's not kasi kang natin, ang gusto nga naman nating mahal presidente, equitable yung distribution ng distribution ng ating vaccine. Hindi lang po sa NCR kasi ang kasama po natin may mga expansion areas po tayo na meron pong tinatawag nating ongoing surge. So ang po natin, ang ating policy is that inuna lang po natin ng NCR Plus 8 considering sa center of gravity dahil kasi para makapag-open up ang ating economy. But once na natapos din ng other regions, yung kanilang A1, priority A1, A2, and A3, they can already start and if they have already enough vaccines for their citizens. Okay po. Second question lang po para dun sa informal sector workers natin. Since wala naman po talaga sila masyadong legal documents, ano po yung kailangan nilang ipakita para ma-vaccinate po sila? Well, karamihan naman po, ginagawa po natin sa informal sectors natin, ang ating mga LGUs, meron tayong tinatawag na mga zone vaccination area. Wherein sa mga barangays, kilala ng mga barangay captains kung sino yung mga informal workers nila. And alam nila kung sino yung mga drivers, sino yung mga market vendors, and also yung tinatawag natin daily wage earner. And with that, kaya nga ang ginagawa ng ating mga LGU
ay talagang ino-organize ang ating tinatawag na yung master list. Kasama sa master listing po nila yung mga tinatawag natin mga informal settlers workers. So kaya po nila yon through yung zoning ano po nila and through the registration ng mga barangay captains po natin na sila po ang mag-manage naman po. And maybe si Mama po alam At po niya. oo. Opo, kami po ay bumababa talaga sa barangay at meron po kaming barangay inhabitants, registered barangay inhabitants. Nandoon na din po yung klase ng skills ng aming mga mamamayan at kung ano po yung trabaho nila. At pwede rin po namin hingian sila ng certificate na sila ay driver, sila ay member ng TODA, PODA, sila ay nagtitinda sa palengke, sila ay kasambahay. Yun po ang aming tinitignan dito sa lungsod ng Pasay. At halos lahat naman po ngayon may ID eh. Kasi kung kay tindera sa palengke, may asosasyon yan at nagbibigay po yan ng ID. Kung ikaw ay driver, meron kang driver's license na professional. Pati po ang mga motorcycle drivers, ay meron po yung special na driver's license na rini-require. Okay. So basically, any closest legal ID Opo. that they can show. Opo. Pero if ever po wala talaga, ang mangyayari na lang is base sa kung sino na lang kilala ng barangay captain na to, siya yung mabibigyan ng vaccine. If case wala po talaga. Well, sabihin na lang natin, gaya na sinabi ni Mayor, no? Bumababa ang mga LGUs at kilala nila kung sino ang mga nasa barangay. Opo, and if I may, naka-pre-register po yan. Binababaan namin at nililista na po. Pwera sa online, meron pa po kaming manual na talagang binibisita bawat bahay doon sa barangay. Okay. Last question na po, tungkol dun sa 1 million Sinovac na dumating. Na-distribute na po ba to sa mga LGU sa Metro Manila? And kailan po magsa-start yung A4 vaccination on the LGU level? Well, ang proseso po, pagdating ng Sinovac, meron po yan certificate of analysis. Bago po yan ikalat. No? So sa ngayon po, kakadating lang po kahapon, ilang araw lang naman po yung kailangan nila para magkaroon ng certificate of analysis. Tapos ang track record natin, mabilisan naman po yung distribution. Secretary Galvez. Gusto ko Secretary lang, Duque. salamat Spokes, no? Tama po kayo, yung sinabi ni Spokes. Inumpisahan na rin kasi meron na allocation plan. So kung ano yung dumating, meron na yan kaagad automatic allocation plan na ini-implement. At ang ginawa namin pagbabago, imbis na antayin yung certificate of analysis, ibaba na muna yung bakuna doon sa mga pamahalaan lokal at nakalagay doon, parang may undertaking na hindi mo na nila ibibigay hanggat wala pang certificate of analysis. So we cut the distribution time shorter. No? So yun ang bagong ginawa natin. So most likely po ba magsa-start sila within the week or next week ng A4 vaccination? Well, yes, because there are already 380,000 doses na meron ng certificate of analysis of the 1 million na dumating. So pwede na yung umpisahan. Maraming salamat po. Thank you. Oo. Siguro last few questions na lang from those physically present because we're out of time. We have to go. Opo. Secretary Roque, isang pahabol na magtatanong lamang si MPC member Catherine Valiente ng The Manila Times. Go ahead, please. Yes, good afternoon po. To Secretary Duque, sinasabi po sa guidelines na ang age stratification guidelines is based on vaccine supply. Pero pwede naman po ba ang mga company can follow yung age prioritization at mag-vaccinate na lang po dun sa mga empleyado na hindi na binibase sa age? Ang IATF resolution dito ay permissive. In other words, ang ideal is sundin pa rin within A4 yung age prioritization 40 to 59. Kasi alam natin, habang tumatanda, from 40 above, dyan din tumataas ang bilang o porsyento ng pumapanaw dahil sa severe COVID-19. So, pwedeng maganda na ito gawin ng ating mga LGUs. Pero kung tingin nila, kailangan nang ibigay ito even lower than 40 to 59, pwede naman nilang gawin din yan based on the IATF resolution. Okay, thank you, sir. Okay, I think we are out of time. We'd like to thank all of our guests today. Umalis na po si Chair Abalos, Secretary Galvez, Mayor Calixto Rubiano, Secretary Duque, Secretary Lopez, and of course si
Ms. Torres of the private sector, no, Margot Torres. So, on behalf of the President po, ito pong inyong spokes Harry Roque, nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo dito sa symbolic vaccination ng A4. At sa ngalan po ng ating Presidente, ang mensahe niya, nagsimula na po tayo magbabakuna sa ating mga nagtatrabaho dahil ang alam po natin, ang pagbabalik buhay natin ay nakasalalay po sa bakuna, magpabakuna na po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat.